May makakatalo pa ba sa Sun God Nika form ni Monkey D. Luffy? Kaya ba siyang talunin ng mga kasalukuyang kapwa niyang mga Yonko? May mga karakter pa bang nagtataglay ng kapangyarihan na di hamak na mas malakas pa at maaaring talunin si Luffy kahit na nasa kanyang Gear 5 Sun God Nika form? Kamusta kayong lahat mga ropa? At welcome sa ating channel. Sa video na to ay pag-uusapan natin ang kung sino-sino nga ba ang mga natatanging individual sa kasalukuyang era ng One Piece na may kapabilidad na kayang makipagdikdikan at posibleng talunin pa si Luffy kahit na nasa kanyang Gear 5 Sun God Nika form. At bago tayo magsimula ay inaanyayahan ko po kayong mag-iwan ng like sa ating video at pakibalibag na rin ng subscribe button at notif bell dahil sa sobrang laking tulong po niyan sa ating channel. Ang Gear 5 ni Luffy ay ang awakening ng mythical Zoan Devil Fruit na Hito Hito no Mi Model Nika, formerly known as Gomu Gomu no Mi, kung saan nagagawa ni Luffy na makapag-transform bilang Sun God Nika. Nandyan pa rin ang rubber body ni Luffy, pero mas pinalakas nga ito na katulad sa mga e-expect natin sa mga awakening din ng mga Zoan or mythical Zoan Devil Fruit users. Mas naging malleable or resilient ang katawan ni Luffy, kung saan parang ina-absorb ng kanyang katawan at nagiging kahugis niya ang mga bagay na tumatama sa kanya. Katulad sa nakita natin nang mahampas siya ni Kaido gamit ng kanyang kanabo. At sa kanyang Gear 5, di na kailangan pang mag-pump ng hangin para i-inflate ang kanyang katawan. Di katulad sa kanyang Gear 3 or Gear 4. At malayong mas makunat at mas malakas si Luffy sa kanyang Gear 5. At ang patunay nga nito ay nang nasaksihan nating pinagbabalibag niya ang Yonko na si Kaido na nasa kanyang dragon form pa. At sa sobrang lakas ng mga ataking sipa at suntok ni Luffy ay nagawa din niyang mapalipad si Kaido na parang isang normal na individual lang kahit na sobrang kunat nitong Yonko. At ang pinakamalakas na ability ng Sun God Nika form ay ang kapangyarihang limitless freedom na binibigay nito kay Luffy sa laban. Nagagawa na ni Luffy ang lahat-lahat at tanging imahinasyon na lang niya ang maglilimita dito. Nagagawa niyang maging isang higante, makapaglakad o makatakbo sa ere, at ang nakakamanghang paghawak sa kidlat at magamit to bilang sandata sa laban. At sa laban nila ni Rob Lucci sa Egghead ay nasaksihan din natin ang ability ng Sun God Nika form ni Luffy na makalikha ng isang goggles mula sa kanyang buhok na nagpapahiwatig na mukhang kaya ding gumawa ni Luffy ng kanyang mga sariling sandata depende sa kanyang imahinasyon na siyang maaari nating makita sa mga laban ni Luffy sa hinaharap. Ito nga ang Devil Fruit na nagtataglay ng most ridiculous power in the world. At maaari na rin nating sabihin na ang pinakamalakas na Devil Fruit sa One Piece series na na-reveal sa ngayon. At mas nagiging nakakatakot nga itong Devil Fruit dahil sa ang user nito ay si Luffy na siyang sobrang creative at napakalawak ng imahinasyon. Kaya mag-e-expect tayo ng mas nakakagulat pa ng mga abilities mula kay Luffy. Pero sa ngayon ay mukhang di pa nga na ipapamalas ni Luffy ang buong potential ng kanyang Gear 5 Sun God Nika form. At expected na rin to dahil sa obviously it takes time para ma-fully mastered ang awakening abilities ng mga Devil Fruits. At dito na nga papasok itong mga individual na sa tingin kong may kapabilidad na kayang makipagdikdikan at posibleng talunin pa si Luffy kahit na nasa kanyang Gear 5 or Sun God Nika form pa sa kasalukuyang era ng One Piece. Charlotte, Linlin o Big Mom. Marami sa mga One Piece fans ang magdi-disagree dito dahil sa tinalo lang nga si Big Mom nila Law at Kid. At di hamak na malayong malayo nga ang power up ni Luffy kumpara dito sa dalawang piratang kabilang sa Worst Generation. Pero para sa akin nga ay di naman gaanong nalabnos si Big Mom sa kamay nila Law at Kid kumpara sa ginawang paggulpe ni Luffy kay Kaido. 2 versus 1 ang laban at nagtutulungan sina Law at Kid na atakihin si Big Mom sa kanyang mga blind sides. At kahit na sinasalo ni Big Mom itong mga napakalakas na mga atake ng dalawang pirata ay nangingibabaw pa rin ang kunat nitong Yonko. Nagtamo si Big Mom ng sunod-sunod na mga ultimate attack nila Kid at Law. Pero ipinamalas pa rin ni Big Mom kung gaano nga ba talaga kahalimaw ang isang Yonko. At sa tingin ko ay kayang-kaya ng lifespan consumption transformation ni Big Mom na makipagdikdikan sa Gear 5 Sun God Nika. Nakita nga natin to sa laban nitong Yonko against kay Law at Kid at di hamak na nagdominate sa kanilang laban nang gamitin ni Big Mom itong technique. Sobrang ang lumakas si Big Mom in terms of strength at kunat. Kahit pa nga ang mga sunod-sunod na ataking nagdudulot ng internal damage na tinatamo niya ay di pa rin to sapat para mapatumba
bomba itong Yonko. At alam nating di nagawang mapawalang malay ni Law at Kid itong si Big Mom sa kanilang laban. Patunay lang to na kasing level lang din ni Big Mom si Kaido. Kung tutuusin diba, na siyang na-mention nga sa pagsisimula ng digmaan sa Wano. At ang ginawa nga nila para manalo ay hinulog nila itong si Big Mom mula sa Onigashima, na siyang sinundan pa ng mga napakaraming bomba na kasamang nahulog kay Big Mom direkta sa naglalagablab na magma. Nakakapagtaka nga na biglang nawala ang mga anak ni Big Mom sa Wano at di na sila muling pinakita, kaya may posibilidad niyang nailigtas nila si Big Mom. Na-reveal na din na Elbaf ang susunod na isla na pupuntahan ng Straw Hat Pirates pagkatapos itong Egghead Island arc. At alam nating may koneksyon at nakaraan si Big Mom dito sa isla ng mga higante. Maaari kayang makakaharap ulit ni Luffy si Big Mom sa Elbaf Island para na din matuloy itong naudlot na balagbagan ng Straw Hat Pirates at Big Mom Pirates sa Whole Cake Island. Dati nga ay wala man lang nagawa ang Gear Fort ni Luffy kay Big Mom, kaya sobrang nakaka-hype ngang masasaksihan ang muling paghaharap ni Big Mom at ni Luffy na nasa kanyang Gear 5 Sun God Nika form. Yonko, Kaido. Well, paniguradong may magsasabi na ba't naman naisama si Kaido sa listahan kahit na tinalo siya ng Gear 5 Sun God Nika. Kung 1v1 ang labanan, always bet on Kaido. Yan ang statement na nagpapatunay sa kung gaano nga ba talaga kahalimaw at kalakas itong Yonko na strongest creature in the world. Di naman sa totally 1v1 ang laban ni Luffy at Kaido. Napakaraming ang hinarap ni Kaido bago sila naglaban ni Luffy. At makailang beses nga din niyang tinalo ang ating bida. At nagkaroon lang talaga ng chance ang makapalag si Luffy kay Kaido nang magawang ma-awaken ni Luffy ang kanyang Devil Fruit at magamit ang kanyang Gear 5 Sun God Nika form. Pero kahit na nasa kanyang Sun God Nika form si Luffy, ay klarong-klaro nga na kaya pa rin makipagsabayan ni Kaido sa kanya. Lalo na nang mailabas ni Kaido ang kanyang Purple Hybrid form na mas malakas at mabilis kesa sa kanyang normal na Hybrid form. Kahit na pinagbabalibag si Kaido ng Gear 5 ni Luffy, ay di pa rin nga siya nawalan ng malay at nagawa pa nga niyang makagante at balibagin din si Luffy. Pinagbigyan pa nga niya si Luffy na makarecover nang madrain siya sa paggamit ng kanyang Gear 5. At nakita naman natin kung gaano makapaminsala ang Kaien Daiko form ni Kaido, kung saan binalutan niya ang kanyang sarili ng naglalagablab na apoy at maging isang giant flaming dragon na siyang instantly na tinutunaw ang mga nadadaanan nito. Tinalo siya ng Bajrangan ni Luffy nang ginamit niya itong form. Pero tandaan natin na sa tinagal-tagal ng digmaan sa Wano ay binubuhat ng Yonko ang isla ng Onigashima habang nakikipaglaban at paniguradong papaubos na rin ang kanyang lakas sa huling clash nilang dalawa ni Luffy. So paano na lang kaya kung nilabas ni Kaido itong Kaien Daiko sa simula pa lang ng laban nila, na kahit sobrang lakas na ni Luffy sa kanyang Gear 5 ay paniguradong mag-aagaw buhay siya laban dito sa Yonko. Nalabnos nga ng husto si Luffy mula sa kanilang clash at nawalan na rin siya ng malay sa mga sandaling tinalo niya si Kaido. Walang pahinga si Kaido sa digmaan ng Wano at binubuhat pa nga niya ang isla ng Onigashima na nagpapakita kung gaano nga siya kalakas kumpara kay Luffy, diba? Kaya sa tingin ko ay kayang-kaya talaga ni Kaido na makipagdikdikan at posibleng talunin pa si Luffy kahit na nasa kanyang Gear 5. Fleet Admiral Sakazuki o Akainu. Si Akainu ngayon ang Fleet Admiral ng mga Marines at sa kanyang kasalukuyang estado ay matatansya nating Yonko level din itong Fleet Admiral ngayon. Isa din siya sa mga individual na paniguradong makakalaban ni Luffy sa hinaharap. At isa na rin siguro sa mga foreshadowing itong huling clash nila Luffy at Kaido na siyang binalot ang kanyang sarili ng naglalagablab na apoy, na nagpapakita din na mahihirapan pa si Luffy against sa Fleet Admiral ng mga Marines. Sa kasalukuyang lakas ni Luffy ay sa tingin ko deathmatch itong magiging laban nilang dalawa ni Akainu. Sa Devil Fruit abilities pa lang ay sobrang ang dehado si Luffy dahil sa ang ability nga ni Akainu ang counter ng kanyang Devil Fruit na may properties ng isang goma. Nakita naman natin kung gaano makapaminsala itong Devil Fruit ng Fleet Admiral. At sa kung offensive power ang basehan, ito nga ang pinakamalakas sa lahat. At mas nakakatakot pa nga ang ilalakas ito kung magkakaroon ng awakening itong Magu-Magu no Mi ni Akainu. Panigurado ngang matutunaw ka or mabubutas kapag tinamaan ka ng mga atake nitong si Akainu. At dehado ka rin kung ikaw naman ang aatake sa kanya. Kaya ang tanging pag-asa ni Luffy para paniguradong mababaon niya itong si Akainu ay dapat mas maging malakas ang kanyang haki, mapa-observation at armament. Dahil sa napakadelikado talaga kay Luffy itong mga atake ni Akainu. Kaya dapat nga niya itong mailagan o di kaya makakaya ng kanyang depensa. At mas lalaki ang tsansa ni Luffy na manalo kapag mayu-utilize niya ang kanyang Conqueror's Haki. Dahil sa ito ang pinakamabisang pangontra sa mga Devil Fruit abilities lalo na sa mga Logia users. Kaya sa kasalukuyang lakas ni Luffy ay sa tingin kong pwede siyang manalo o matalo pa kay Akainu.
Marshall, Butich, or Blackbeard. Isa sa mga Yonko ng kasalukuyang era. Si Blackbeard ay nagtataglay ng dalawang Devil Fruits, ang Yami Yami no Mi na isang espesyal na logya at ang Gura Gura no Mi na ang pinakamalakas na Paramecia type Devil Fruit. Mukhang dehado nga din si Luffy pagdating sa Devil Fruit abilities kapag nakaharap niya itong si Blackbeard ngayon. Kahit nagaano pa kalakas ang Gear 5 Sun God Nika form ay wawalain lang nga to ni Blackbeard gamit ng kanyang Yami Yami no Mi na nakakapag-nullify ng mga Devil Fruit abilities. At kahit sino nga ay paniguradong malalabnos kapag nagtamo ng pinsala mula sa kanyang Gura Gura no Mi. At parehas kay Akainu na dapat ngang mas maging malakas ang haki ni Luffy, lalong-lalo na ang kanyang Conqueror's Haki na siyang magiging alas niya kapag nakaharap niya itong si Blackbeard. At ang mas nakakabahala nga ay kung awaken na rin ang parehong Devil Fruit abilities nitong si Blackbeard, diba? Napakalakas na nga ng Gura Gura no Mi, ano na lang kaya diba kung awakened na itong Devil Fruit? At pareho sa Yami Yami no Mi na kahit wala pang awakening ay napakadelikado na ng nagagawa nito. Kaya paniguradong mas nakakatakot itong abilities na maipapamalas ni Blackbeard kapag na-awaken niya itong napaka-espesyal na logya. Kaya sa tingin ko ay pwedeng manalo o matalo pa ang kasalukuyang Luffy kay Blackbeard. Red-haired Shanks, ang kinikilalang pinakamalakas na Yonko sa kasalukuyang era. Sa ngayon, si Shanks ang masasabi nating nagtataglay ng pinakamalakas na Conqueror's Haki o ang Supreme King's Haki sa series. At literal na nasa pinakamataas na level ang individual kapag nagagamit niya ng mabuti ang Conqueror's Haki sa labanan, pang depensa man o pang opensa. Iilang individual lang nga ang may kapabilidad na magawa to. At natutunan pa lang to ni Luffy sa laban nilang dalawa ni Kaido. Kagaya sa hari ng mga pirata na si Roger, naging isa sa mga pinakamalakas si Shanks nang walang Devil Fruit abilities. At tanging haki lang ang gamit niya sa labanan. Kilala nga din siya dati bilang the Killer of Observation Haki. Kaya napakahirap na ma-predict ang magiging galaw nitong Yonko. Nakita naman natin kung paano niyang tinakot si Admiral Ryukugyu sa bansang Wano sa pamamagitan ng pagpakawala ng napakalakas na Conqueror's Haki. At sobrang ang layo ni Shanks dito sa Admiral nang pinakawalan niya to, pero nagawa pa rin niyang masaktan at maparalyze at di mapagamit ng kanyang Devil Fruit ability si Ryukugyu. At sa pilitang mapaatras itong Admiral, ipinamalas nga din ni Shanks ang tinataglay niyang lakas sa Elbaf Island nang magawa niyang mabalibag si Kid at Killer gamit ng isang atake lang na Divine Departure. At sa One Piece Film Red naman, masasaksihan natin itong napakabilis na pagtugis niya kay Kizaru. At gamit ng kanyang Conqueror's Haki ay nagawa niyang mapatumba ang ilang Vice Admirals at makapagbigay bahala sa dalawang Admirals na sina Kizaru at Fujitora na nagpapatunay lang na kung gaano talaga kalakas si Shanks, diba? At di hamak na mas malakas kay Luffy sa kasalukuyan. Kaya sa ngayon ay maaaring di pa kakayanin ni Luffy si Shanks at paniguradong matatalo siya kahit na nasa kanyang Gear 5 Sun God Nika form pa. Monkey D. Dragon, ang Supreme Commander ng Revolutionary Army. Bilang may bansag na world's worst criminal ay walang dudang sobra nitong lakas na individual. Siya nga itong leader ng organisasyong direktang kumakalaban sa world government. Nakita naman natin ang mga kapabilidad ng kanyang mga commanders na siyang nagdulot ng malaking pinsala sa Marijo. Nagawa nga nilang makipaglaban sa mga admirals na sina Ryukugyu at Fujitora at makapagpalaya ng daang-daang slaves ng mga Celestial Dragon na patunay lang sa lakas na tinataglay nila. Ang second in command naman niya na si Sabo ay halos kasing lakas na rin nga ng mga admirals ng mga marines ngayon. Nasaksihan na rin natin kung gaano kalakas ang kanyang bloodline. Ang ama niya na si Garp ay ang tinaguriang legendary hero ng mga marines na tumalo sa Rocks Pirates na pinakamalakas na pirate crew sa kasaysayan ng One Piece. At ang anak naman niya na si Luffy ay isang ganap na Yonko na ngayon. Kaya matatansya natin na si Dragon ay Yonko level din o above Yonko level pa nga. Kahit na di pa nare-reveal kung ano ang kapangyarihan nitong Supreme Commander ng Revolutionary Army o di kaya'y kung may Devil Fruit abilities ba siyang tinataglay, ay walang duda na isa din si Dragon sa mga Supreme King's Haki user na nasa level ng mga pinakamalakas na karakter sa series. At kung kasing lakas nga din niya si Shanks o mas malakas pa dito sa pinakamalakas na Yonko ng era, ay walang duda na di pa siya kakayanin ni Luffy sa ngayon kung maglalaban man sila. Imu or Im-sama. Si Im-sama ang misteryosong individual na nagmamay-ari ng empty throne ng Marijo na siyang kinikilalang hari ng buong mundo ng world government. Lumuluhod ang 5 elders kay Im-sama at siya din itong sinusunod itong inakala natin dati na ang pinakamataas na mga leaders ng world government. Kinailangan niyang itago itong pagkatao ni Im-sama sa world government at sa buong mundo para mapanatili ang kasinungalingang walang nagmamay-ari ng empty throne at walang kinikilalang hari ng lahat. Nasaksihan din natin itong transformation
transformation ni Im-sama nang sinubukan ni Sabo na iligtas si King Cobra nang papatayin na siya ng 5 elders. At sa malamang ay isang mythical devil fruit user itong si Im-sama na siyang pamilyar na nga tayo sa kung gaano kalakas itong mga individual na mga mythical Zoans. At bilang hari ng world government ay paniguradong napakalakas nitong individual, lalo na kung mapapatunayang nanggaling pa si Im-sama sa Void Century at nakalaban pa niya mismo si Joy Boy na siyang mai-speculate nating naging user din ng Hito Hito no Mi model Nika kagaya ni Luffy. Paniguradong nagawa ding ma-awaken ni Joy Boy ang Hito Hito no Mi model Nika at magawang makapag-transform sa Sun God Nika form. At maaaring kasama din si Im-sama sa 20 Kingdoms na nagpatumba sa kanya at sa Ancient Kingdom. Maaari kayang nagharap din si Im-sama at Joy Boy sa Void Century dati. At kung di kinaya ni Joy Boy si Im-sama kahit na na-awaken na niya ang kanyang Devil Fruit, ay dapat nga na mas maging malakas si Luffy hindi lang sa paggamit ng kanyang Devil Fruit, kundi dapat maabot din niya ang level ng lakas ng haki ni Shanks o mas malakas pa dito at magawang maging pinakamalakas na Yonko ng era upang manalo laban kay Im-sama. Diyan na nagtatapos ang ating listahan ng mga individual na sa tingin kong may kapabilidad na makipagdikdikan sa Gear 5 Sun God Nika form ni Luffy at posibleng matalo pa ito. So kung may mga individual din na sa tingin nyong kayang pumalag kay Luffy sa kasalukuyan, ay pakishare na lang yan sa ating comment section. Maraming salamat po sa panunood at hanggang sa muli mga ropa.